Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga nahuling individual sa COMELEC gun ban, kinasuhan na ayon sa PNP. 6 na milyong balota sisirain ng COMELEC matapos mag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Presyo ng bigas sa Rice for All program ibinaba sa 38 piso bawat kilo. Maximum SRP sa imported rice itinakda sa 58 piso bawat kilo ng Agriculture Department. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga lumabag sa COMELEC gun ban checkpoints ayon sa Philippine National Police o PNP. Ayon sa datos ng pulisya, nasa 85 individual na ang kanilang inaresto mula ng ikasaang COMELEC checkpoints noong linggo, January 12. Kabilang sa mga nahuli ang 2 AFP personnel, 1 tauhan ng Bureau of Corrections, 3 security guards, 1 government worker at ang karamihan ay mga sibilyan. Kumpiskado rin ng PNP ang nasa 86 na mga baril, kabilang ang 31 revolver, 3 shotgun at 1 rifle. Dagdag pa ng PNP, walang maipakitang authorization ang mga nahuling individual at karamihan sa mga ito ay walang alam na nagsimula na ang pagpapatupad ng election gun ban. Samantala, inaasahang magpapatuloy ang checkpoints at gun ban ngayong election period hanggang sa ika-11 ng Hunyo. Nasa 6 na milyong na imprentang official ballots ang i-dispose ng Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ng shredding. Ito ay matapos mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa diskwalifikasyon ng isang senatorial aspirant. Sa isang press briefing, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na hihingi ito ng permiso sa Commission on Audit o COA para ma-secure ang printed ballots bago sirain. Nagkakahalaga ng 150 million pesos ang nalugi sa pagsira ng naimprentang mga balota. Nagsimula na ang pag-iimbentaryo ng COMELEC sa National Printing Office o NPO sa mga balota habang nakatakdang ituloy ang pag-imprenta sa mga bagong balota sa Lunes. Noong Martes, January 14, nang naglabas ng TRO ang Korte Suprema laban sa disqualification ni Subair, Ginthum Mustafa at 4 pang lokal na kandidato kabilang na si dating Caloocan City Representative Edgar Erice. Nakatakdang bawasan ng Department of Agriculture o DA mula 40 pesos sa 38 pesos ang presyo ng bigas na binebenta sa Kadiwa stores sa ilalim ng Rice for All program. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ipatutupad ang pagbabawas ng presyo ngayong araw habang nakatakda namang magsimula sa Lunes, January 20, ang maximum suggested retail price o MSRP na 58 piso bawat kilo para sa broken imported rice. Ayon sa DA, kanila ring nilalayong magpatupad ng mas mahigpit na suggested retail price framework at may kaukulang multa o parusa sa mga establishmentong nagbebenta ng bigas na lalampas sa MSRP. Dagdag ng kalihim, maaari pang bumaba ang MSRP kung mananatiling stable ang mga presyo ng bigas sa mundo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. Thank you.